Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod si Sir Glenn, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. So pag-usapan natin itong komentaryo ni Sara Duterte tungkol po sa paglaban ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa korupsyon. Sapagkat itong si Sara Duterte hindi tiwala sa binuo na independent commission, it's too late na daw po, wala na ba po nagawa ang ating mahal na Pangulo. Alam mo, hindi ko maintindihan kung saan po kumukuha ng kapal ng mukha ang tamad na si Sara Duterte. By the way, si Sara Duterte pala, pupunta pala yan dito sa Tacorong bukas ay o sa 18, no? Parang sa September 18 nandito si Sara Duterte sa Tacorong. Okay, kasi nga 'di ba, meron po kami dito nga Talacodong Festival. Yan. So mga kamunting tinig, balik tayo sa pinag-uusapan po natin. Hindi ko maintindihan kung saan si Sara Duterte kumukuha ng kapal ng mukha para lang batikusin ang effort ng administration ngayon para labanan po ang korupsyon. Sa panahon ng kanyang tatay na sinasabing astig, matapang, magaling, pero wala naman, hangin lang naman pala yung alam, wala namang napakulong ng mga korap at wala na nga pong naimbestigahan. Kasi matatandaan ninyo kahit nga yung sa Pharmaly, pinigilan niya yung Department of Health Secretary na si Duque para mag-testify before the court nung panahon na si Senator Gordon ang chairman ng Blue Ribbon Committee. So hindi po nararamdaman ng taong bayan na nilabanan po ng Duterte administration sa pangunguna ni Rodrigo Duterte na ama ni Sara Duterte ang korupsyon sa Pilipinas. Sa kanyang war on drugs nga, wala siyang napakulong na mga malalaking tao. How much more pa kaya sa paglaban niya sa korupsyon? Pero, ang kapal ng mukha ni Sara Duterte na mag-comment ng hindi maganda sa ginagawa ngayon ng ating mahal na Pangulo. At parang pinagdududahan niya pa na baka mayroong walang magawa, okay? O walang magawa itong independent commission na itinatagpo ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Napakakapal ng muka. Tanungin nga namin kayo, Sara Duterte. Ano ba ang programa mo para sa korupsyon? Ano bang naiambag mo sa sambayanang Pilipino para labanan ang korupsyon? Ano ba ang nagawa mo o panahon ng tatay mo para labanan ang korupsyon? Wala. Wala kayong nagawa. Kahit sabihin pa ninyong may nagawa, pinapaniwalaan namin na wala kayong nagawa. Wala ngang investigation sa mga korap na opisyal ng gobyerno. Ito ngayon, nagkaka-freeze na ng assets. Nagkakabukingan na. Bilyong-bilyong pondo. Tandaan po ninyo, walang iba pong pangulo ang nagbulgar nito, kundi ang Pangulong Bongbong Marcos lamang. Lahat ng investigation ngayon nagbukas sapagkat naglakas ng loob at tumapang ang ating pahal na Pangulo dahil sobra na ang pagnakaw at paglustay ng kaba ng bayan. Kahit pa na malagay sa alanganin ang yung kanyang administration, hindi isinaalang-alang ng ating mahal na Pangulo yun. Ang sinaalang-alang niya ang kapakanan ng sambayanang Pilipino. So klaro-klaro na ang present administration sa pamumuno po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay sadyang hinaharap at hinalabanan ang hamon na ito, na kung saan galit ang mga tao kahit na sino-sino na lang ang ituro na nagnakaw sa kaba ng bayan. Pero dahil po sa tapang ng Pangulong Bongbong Marcos, siya po ang nagbulgar nito. So anong karapatan mo na hindi mo paniwalaan ang aksyon ng presidente? Ikaw nga, wala ka nga sa bansa. Palagi kang lakad ng lakad, travel ka ng travel, tanungin ka, imposible na walang gasto ang gobyerno sa travel ninyo. Niloloko nyo ang mga taong bayan. So itong mga pronouncement ni Sara Duterte, ito ay kawalang hiyaan. No? At ito po ay pinapalakpakan ng mga mangmang na mga kanyang taga-suporta na hindi po inaalintana na grabe pong hamon ang inaharap ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung siya po ay may galing, si Sara Duterte,
kung si Sara Duterte ay iniisip ang kapakanan ng sambayanang Pilipino, dapat suportahan niya ang ating mahal na Pangulo. Anong reason mo para i-criticize ang anti-corruption? Dahil lang sa personal vendetta mo sa Speaker of the House, sa mga kalyado ng Presidente na sa tingin mo ikaw po ay inapi, kayo po ay inalipusta, kayo po ay pinaglalaruan? Kasi ang Pangulong Bongbong Marcos nagtatag ng Independent Commission. Ang Vice President walang hiya, walang kwenta. Ganun pa ang sasabihin sa publiko. So mga kamunting tinig, at kayo po dyan, mga Duterte de Hard supporters, ha? Kayo na mga DDS, hanggang kailan kayo magpapakatanga sa pagsuporta sa BP na walang alam, na walang kwenta, instead na i-appreciate, instead na tulungan, instead na i-acknowledge or i-encourage ang mamamayang Pilipino na suportahan, bigyan ng pagkakataon na magkaroon po ng resulta itong hakbang ng ating mahal na Pangulo na pananagutin ang dapat managot sa paglustay sa pundo ng taong bayan. Pero bakit ang kalyado ni Sara Duterte hinaharangan mailabas ang katotohanan? Yung kakuntsaba pa ng mga politiko sa kanilang kabulastugan, yun pa yung gusto nilang ilagay sa Witness Protection Program. Na kung saan napakaaga pa, yun lang nga po mga congressman ang pinangalanan, agad-agad ilagay na sa Witness Protection Program. Nanganganib daw kuno ang buhay. Pero bakit hanggang ngayon buhay pa rin? Subalik tayo kay Sara Duterte. Alam mo Sara Duterte, napaka walang kwenta yung laman ng utak mo. Mahiya ka sa pinagsasabi mo sa media na it's too late na itong ginawa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanong, ikaw may ginawa ka ba? May nagawa ka? May intelligence funds ka? Bakit hindi mo gamitin ang intelligence funds mo para matunton ang mga kurap? Ito ginamit ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pondo para nang sa ganun ay ma-check up, masubaybayan, matingnan, maimbestigahan yung mga posibleng mga sinasabing ghost projects at mga substandard na mga infrastructure projects na inimplement ng Department of Public Works and Highway. Ang tatay mo nga inalis po, no? Ang what we call this provision o yung isang pamamaraan na sana maiwasan ng korupsyon dahil po may acceptance dapat ang mga local government units sa tapos na proyekto ng Department of Public Works and Highway. Example, mayroon pong proyekto ang Department of Public Works and Highway, that is a national level. Kailangan mayroon acceptance ng infrastructure projects, okay? Ang local government unit, hindi pwedeng hindi nila tanggapin yun. Dapat may proper turnover. Kasi kung walang turnover, so wala. 'Di ba? Hindi malalaman na tapos na ba yan o hindi natapos. So yan po mga kamunting tinig ang gusto natin. Kumpara po sa ginawa ni Rodrigo Duterte na tatay mo, may napakulong ba? May naimbestigahan ba? May nabunyag ba? Wala. Puro busy ang tatay mo sa war on drugs na alam niya naman yan kahit magunaw ang mundo. Hindi talaga matatapos-tapos ang problema sa droga. Ma-regulate mo kung talagang sincero ka, bakit yung mga ordinaryo lang at mga maliliit na mga mamayan ng bansa, yung mga napaparusahan, yung iba na mamatay pa. So ang tanong ko kay Sara Duterte, imbis na bumula yung bunganga mo sa kakapagsinungaling, no, at pagpipretend, no, na sa media na wala kang tinatawag na nakikita sa laban ng Pangulo ngayon sa korupsyon, kakahiya ka na pagka Vice President. Napakawalang kwenta mo. Aside sa napaka-arrogante mo, napakawalang kwenta mo pa, pagkatapos hindi ka sumusuporta sa mga hakbang ng Pangulo na labanan. Kasi kung matino ka na pagka Vice President, regardless of your political affiliation, dapat ma-appreciate mo itong ginawa ng Presidente. Dapat i-acknowledge mo, i-pacify mo ang taong bayan, na bigyan po natin ng pagkakataong umusad ang Independent Commission para nang sa ganun malaman po natin kung sino-sino ang mga talagang sangkot na mga politiko na mayroong ebidensya sa paglustay o pakikipagkuntsabahan
sa mga kontraktor para makakuha sila ng mga billion-billion dyan na mga kickback. So yun dapat ang gagawin mo as Vice President ng Republika ng Pilipinas. Kaya ang tanong ko sa taong bayan, sa mga nanonood ngayon, lalo na ang mga DDS, may nagawa ba si Rodrigo Roa Duterte sa korupsyon sa bansa? Nagkaroon ba ng independent commission? Nagkaroon ba ng samot-saring hearing from upper house into the lower house plus the ombudsman? Magkakaroon din po sila ng sarili nilang investigation para mapanagot at mabigyang hustisya ang taong bayang biktima ng baha. Kunting ulan, bumabaha dahil defective, substandard ang mga flood control projects, hindi minintina ng maayos ang mga tapos na ng mga flood control projects dahil ninakaw ang pondo ng taong bayan. At imposible na kontraktor lamang ang may kasalanan dito. Ngayon, kung may politiko, gamitin natin ang tamang proseso to identify them. That's the reason why President Bongbong Marcos, with transparency, in the name of transparency, independent and accountability, nagkaroon po ng Independent Commission for Infrastructure. Pero ang Vice President, nalagalag, nomadic, palipat-lipat, punta sa ibang bansa, punta dito, tapos manira pa ng gobyerno, manira pa ng Pangulo, siya pa yung may gana magbatikos sa ginagawa ng Pangulo ngayon na paglaban sa korupsyon. Tandaan mo, Sara Duterte, wala po tayong alam, ikaw lalong-lalo na, ha? Yung salita mo walang ebidensya. Ito may ebidensya. Kasi inikot ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang proyekto. Bakit galit na galit kayo? Dahil lamang sa noon sinabi ng Pangulo, imbestigahan ang infrastructure projects finished or unfinished or kakasisimulan pa lamang under his administration. Pero ang role ng independent commissions ay binigyan ng kapangyarihan na imbestigahan ang 10 years na pag-implement ng flood control projects. So ito po ang inyong lingkod again, mga kamunting tinig nagtatanong. Comment down below, tanungin ko kayo, ano po ang relevant steps ng Duterte administration, tatay ni Sara na nakakulong sa ICC ngayon, sa paglaban sa ganitong mga sindikato sa loob ng Department of Public Works and Highway. Pakikipagkuntsabahan ng mga opisyal ng DPWH and contractor para magkamal ng pondo ng taong bayan. Anong nagawa ng Duterte administration? Anong nagawa ni Sara Duterte ngayon? Wala. Wala silang hakbang para tulungan, gabayan ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Instead, parang hindi pata sila natuwa dahil nagkaroon ng independent commission, nagkaroon pa po ng samot-saring investigasyon. So, ibig sabihin, sinong pinoproteksyonan ng mga tao na ito? Ang kalyado nga ni Sara Duterte, protektado nga yung mga nakakuha ng bilyong-bilyong pondo pagkatapos substandard din pala yung kanilang construction projects. Mga Duterte Dayad supporters, tanungin ko kayo muli, anong nagawa ni Sara Duterte para labanan ng korupsyon? Anong nagawa ni Rodrigo Duterte para labanan ng korupsyon? Anong ginagawa ng kalyado ni Sara Duterte ngayon o ng mga Duterte in general para labanan ng korupsyon? Wala, sapagkat pinoprotektahan pa nila ang involved sa korupsyon. Kung kayo po ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like and subscribe, and please don't forget to click the notification bell para lalo kayong updated every time na magkakaroon po tayo ng activity sa ating Munting Tinig channel. Have a nice day and God bless everyone. Ako po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino na nagsasabi, tayo po ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.